Bago tayo magpatuloy sa video ko ngayon, ay shoutout muna natin ng isa nating kababayan na si Carl Tolentino. Shoutout sa iyo kabayan at salamat sa suporta. Mga kababayan tayo nagtatanong na tungkol sa paano daw kung bagong dating ka pa lang sa company at hindi ka pa sanay makipag-usap sa mga Koreano, makakasama ninyo sa company, lalong-lalo na yung boss ninyo, ano ang mangyayari? Syempre hindi ka pa sanay makipag-usap ng Korean, kaya gawin ko na lang example itong sa akin nung baguhan pa lang ako dito sa South Korea. Nung pagdating ko sa company, at ipinakilala nga ako doon sa amo ko, tinanong kung anong pangalan ko, tapos kung maayos daw ba akong nakarating dito sa South Korea. At yun yung tinanong sa akin na una, tapos pagkatapos nun wala na. Okay na, kasi naiintindihan din naman niya na hindi pa ako sanay makipag-usap sa mga Koreano, sa kanila. Bago ka pa lang sa company, syempre ito yung totoo dyan. At kahit sabihin natin na marami kang alam na Korean language vocabulary, iba na kasi yung pagdating dito sa South Korea, yung personal mo nang makakausap yung mga Koreano, kasi iba-iba kasi yan Merong Koreano na klarong magsalita, at meron namang Koreano na mabilis magsalita at hindi mo na halos maintindihan. Ito yung nangyari sa akin dati nung baguhan pa lang ako dito sa South Korea. Ganun lang din ako, kasi nga ako pasang-awa lang din naman sa exam, at kukunti lang din ang alam kong Korean language vocabulary. Kaya nung pagdating ko sa company ng amo ko, ang tinanong unang-una sa akin yung pangalan ko. Ito yung mga tinatanong dyan na kalimitan ng mga Koreano, kung ano yung pangalan mo, kung ilang taon ka na, kung kasal ka na, at kung ilan ang anak mo. Yun yung kalimitan nilang tinatanong, at saka kung ano yung naging trabaho mo sa Pilipinas. Yun yung kalimitang tinatanong. At wala naman tayong doon, kasi yung ibang Koreano kasi nakakaintindi din naman na pagbaguhan ka pa lang dito sa South Korea. At tungkol sa pagkikipag-usap sa mga Koreano, habang tumatagal kasi matututunan nyo na din yan. Ito yung masasabi ko, kahit ikaw palagay na natin na mataas yung nakuha mong score sa exam, pagdating dito medyo mahihirapan ka rin, kasi iba nga yung sa exam, sa EPS topic exam, sa listening, kunyari magkaiba talaga, kasi hindi naman pare-pareho ng boses, hindi naman pare-pareho ng tono ang pagsasalita ng mga Koreano. Kaya palagay na natin na na-perfect ninyo yung exam, pagdating dito may pagkakaiba pa din, at hindi mo yung ibang sinasabi ng mga Koreano ay hindi mo din halos maintindihan. At ganun, pag yung siguro mga 3 months o 6 months, doon nyo na unti-unting maintindihan yung sinasabi nila. Kasi kalimitan kasi sa company, lalong-lalo na yung mga kasama nyo yung Koreano, halos paulit-ulit lang din naman yung mga sinasabi nila. Katulad ng pumasok ka ng maaga, kuhanin mo to, tapusin mo to ng maaga, ilan yung nagawa mo. Ganyan yung mga kalimitang tinatanong nila. Kunyari yung pali-pali, ibig sabihin bilisan. Tapos sabihin naman ay chunchunhi, bagalan, yung mga ganong kalimitang maririnig ninyo sa mga Koreano. Ganito yung ginagawa ko dati kapag kinausap ko ng Koreano at may sinabi sa akin na hindi ko naintindihan. Minsan pinapaulit ko pinapaulit ko sa kanya, at yun kumbaga parang nakukuha ko rin. Saka yung mga salita na hindi ko naintindihan na sinasabi nila, ang ginagawa ko, nililista ko sa papel. At tips ko na rin sa mga baguhan na pupunta dito sa South Korea, pagdating niyo sa company, pag inutusan kayo ng Koreano o kaya ng boss ninyo, huwag kayong matataranta. Pag hindi ninyo naiintindihan, huwag na lang kayong kumibo. Ang sabihin nyo na yung mulayo. At mahirap kasi yung pag inutusan ka, kahit hindi mo naintindihan, kikilos ka. Ayaw nila ng ganun.
Pag hindi mo naintindihan yung sinasabi nila, sabihin mo lang ay mulayo. Gusto ng ibang Koreano dito sa South Korea, isang turo lang nila kailangan ay makuha mo. Kaya kung tinuturuan ka sa trabaho, hanggat maaari, yung ginagawa nila videohan nyo ng cellphone. Kasi ang iba talagang Koreano dito, ayaw nila ng paulit-ulit na turo. Lalong nagagalit sila pag yung paulit-ulit. Tapos halimbawang inutusan kayo at kunyari may pinapakuha sa bodega, tapos hindi mo naman naiintindihan kung ano yung pinapakuha niya, basta ka na lang pupunta dun sa bodega, lalong magagalit yung Koreano. Kaya pag hindi ninyo alam kung ano yung inuutos sa inyo, kumbaga sabihin mo na lang na mulayo. Yun yung pinaka-importante, mulayo. Hindi ko alam. At huwag kayong susunod kung hindi ninyo alam yung ipapagawa sa inyo. Lalong nagagalit yung mga yan. Ang isang importante, pagdating ninyo sa company, kung kayo ay tinuturuan tungkol sa trabaho, mag-focus kayo. Tingnan nyo mabuti kung ano yung mga ginagawa nila, yung tinuturo nila tungkol sa trabaho. Kasi karamihan sa mga Koreano, ayaw nila ng paulit-ulit na turo. Saka sa ibang company dito sa South Korea, yung kapag bago ka pa lang, kapag unang araw mo sa trabaho, bago kayo mag-umpisa sa trabaho, kailangan mo munang magpakilala sa mga katrabaho mo, sa mga katrabahong Pinoy, sa mga katrabahong Koreano, dun sa amo mo. Bago mag-umpisa sa unang araw ng trabaho mo, magpapakilala ka muna sa kanila. Kung anong pangalan mo, may anak ka na, ilang taon ka na, ano yung dating trabaho mo, ganon sa ibang company dito sa South Korea. Pero hindi lahat, kasi sa amin noon, pinakilala lang ako sa amo ko, tapos yung unang araw ng trabaho ko, wala, yun, tinuruan na lang agad ako ng trabaho, tungkol sa trabaho. Tinuro kung ano yung mga gagawin, kung anong oras ka papasok, at kung anong oras kayo mag-uumpisa sa trabaho. Kahit kayo hindi naman masyadong kumbaga hindi kayo masyadong marunong magsalita ng Korean, basta masipag kayo sa trabaho, mabilis kayong matuto sa trabaho, magugustuhan kayo ng amo ninyo. Ang importante lang talaga dito yung tungkol sa trabaho. Kailangan maging masipag at ipakita mo sa kanila yung 100% mo tungkol sa trabaho, kasi yun lang naman yung pinunta natin dito sa South Korea, at yun din naman yung dahilan kaya kinuha kayo ng amo ninyo para magtrabaho sa company nila. At tungkol dun sa pag-ipag-usap, kunyari hindi kayo masyadong, kukunti pa yung alam ninyo na vocabulary tungkol sa mga pag-ipag-usap sa mga Koreano, matututunan nyo yan. Kinatagalan na rin dito sa South Korea. Kunyari mga 3 months o 6 months, maintindihan nyo na rin yung mga sinasabi nila kapag tumatagal na dito sa South Korea. Ako ganun din naman kasi nung bago pa lang ako dito, kukunti lang talaga yung alam kong Korean language vocabulary. At pag inuutusan nga ako minsan, hindi ako makakilos kasi nga hindi ko naman alam yung sinasabi. Pero unti-unti siyang tumatatak sa isip ko yung mga sinasabi nila, at unti-unti kong naiintindihan yung mga sinasabi nila. Kasi kalimitan, kasi hindi naman lahat kasi kalimitan naman sa mga sinasabi ng Korean, pag mga Pinoy yung kinakausap nila, wala naman ako halos naririnig ng mga yung mga particles katulad ng mga rule, yung mga wala ako halos napapansin sa kanila na sinasabi nila yun pag kinakausap kami mga Pinoy. Pero pag yung sila mismo na mga Korean ang nag-uusap, may naririnig akong ganun. Hindi ko alam, baka gusto nilang mangyari para maintindihan lang namin ng klaro ng mga Pinoy. Kaya minsan yung mga sinasabi nila hindi na nilalagyan ng particles. Wala namang napapauwi dito na na ang sinasabi hindi marunong magsalita ng Korean. Basta matutunan mo yung trabaho, okay na, at maging masipag ka, magugustuhan ka ng amo mo. Pero na lang kung pagdating dito sa South Korea na-detect sa medical na may nakakahawak ang sakit, matik na yun, uwi ka na.